Isa pong stablecoin ang unti-unting gumugulat sa buong crypto market. At siya po ay si RLUSD, isang stablecoin na gawa mismo ni Ripple. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa Blue Chip, ang RLUSD ay itinuring na pinaka maaasahan kumpara sa mga kilalang stablecoin na sina USDT ni Tether at USDC ni Circle. Ngayon, sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit umangat si RLUSD bilang pinagkakatiwalaang stablecoin sa ngayon. Alamin natin kung paano po siya umangat, ano ang epekto nito sa stablecoin market, at syempre, ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, si RLUSD ay isa po ulit stablecoin na nilikha o ginawa ni Ripple, ang parehong kumpanya na nasa likod ni XRP. Ang RLUSD ay ginawa para sa enterprise level na paggamit. Ibig sabihin ay para ito sa mga malalaking negosyo at institution na nangangailangan ng matatag, transparent at compliant na paraan ng pagbabayad at remittance gamit ang blockchain. Ang RLUSD ay tinatawag ding Real USD. Yan. At kinakatawan nito ang halaga ng isang tunay na dollar sa isang digital na anyo. Pero ang tanong, di pareho lang sila sa USDT at saka USDC. Ayan. At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi. Dahil may mga katangian itong si RLUSD na siyang dahilan kung bakit nangunguna na siya ngayon sa trust rankings. Ayan. At ito yung pinakamalaking tanong. Paano siya naging number 1 sa trust ratings? Ayan, ayon po sa Blue Chip, isang independent na rating agency sa crypto, binigyan nila si RLUSD ng grade A na rating. Hindi lang basta-basta ito. Isa ito sa pangunahing dahilan isa po sa pangunahing dahilan ay dahil ang mga reserves ni RLUSD ay naka-custody sa BNY Mellon, ang pinakamalaking tagapag-ingat ng mga financial securities sa buong mundo. At may hawak silang halos $43 trillion na halaga ng assets. Kaya isipin po ninyo yan, trillions. Kaya naman, napakalaking bagay nito sa mga investors dahil ibig sabihin ay secure at saka malinaw kung saan nanggagaling ang suporta ng stablecoin na ito. Ngayon ay bakit naman po mas transparent si RLUSD kaysa kina USDT at saka USDC? Isa rin sa mga dahilan kung bakit mas pinagkakatiwalaan si RLUSD ay dahil transparent ang kanilang system. Hindi tulad ng ibang stable coins na hindi palaging malinaw kung gaano kalaki ang kanilang reserves at saan ito nakatago or naka-store. Ipinapakita po ni RLUSD ang lahat ng ito sa publiko. Bukod pa dito, matibay ang kanilang compliance system. Ibig sabihin ay sumusunod sila sa mga regulasyon, lalo na sa mga bansang may mahigpit na batas ukol sa crypto. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya ang unang stablecoin na nakapasok sa European market sa pamamagitan po ng registration sa Luxembourg. Ngayon ay bakit maliit pa rin ang market cap ni RLUSD kahit mataas ang kanyang trust rating? Ayan. Kasi baka ngayon ay may mga nagtatanong, kung sobrang galing pala ni RLUSD, bakit maliit pa rin ang kanyang market cap kumpara kina USDT at saka USDC? Ayan, isang magandang tanong po yan. Ayon po kay CoinMarketCap,
Si USDT ay may market cap na $160 billion. Si USDC naman ay nasa $64.5 billion. Habang si RLUSD ay nasa $517 million pa lamang. Ibig sabihin ay mas maliit pa siya sa kanila sa dami ng mga gumagamit or users. Pero tandaan natin, ang market cap ay hindi laging katumbas ng tiwala o kalidad. Si RLUSD ay bago pa lang sa market, pero mataas na agad ang reputasyon. Ang ibig sabihin nito ay may malaking posibilidad siyang lumaki sa hinaharap, lalo na't malalaking negosyo ang target na gumagamit sa kanya. Ngayon ay ano po ang sabi ng Ripple tungkol sa tagumpay na ito? Yan, Ripple acknowledges recognition. Siyempre, hindi nagpahuli si Ripple sa pagpapahayag ng pasasalamat. Ayon sa kanila, ang RLUSD ay talagang dinisenyo para sa global scale na operasyon at pang-enterprise level na gamit. Ibig sabihin ay hindi lang ito basta pang retail investor. Ang layunin talaga ng stablecoin na ito ay para sa malakihang transaction at international settlement, lalo na sa panahon na lumalaki ang pangangailangan para sa blockchain-based finance. Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa stablecoin market? Ang pagkaka-recognize kay RLUSD bilang pinagkakatiwalaang stablecoin ay malaking pagbabago sa dynamics ng market. Sa tagal na panahon, sina USDT at USDC ang palaging nangingibabaw sa usapin ng trust at paggamit. Pero ngayon, may bagong challenger na. Ang RLUSD ay maaaring magbukas ng kompetisyon para sa mas transparent, mas regulated, at mas ligtas na stablecoin ecosystem. Posible rin itong magdulot ng pressure sa mga existing stablecoins para ayusin at linawin ang kanilang operasyon. At para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaking bagay po ang pagkakaroon ng trusted stablecoin tulad ni RLUSD. Una, mas ligtas ito para sa mga transaction. Pangalawa, kung sakaling pumasok na rin siya sa mga local exchanges, yan, mga local exchanges natin dito sa Pilipinas ay si Coins.ph, yan, PDAX, at nandyan na, ayan, marami pang iba. Yan, kapag pumasok na rin po siya sa mga local exchanges, magiging solid at reliable itong alternative sa USDT or USDC kapag gusto nating mag-cash in or mag-cash out. Bukod pa dyan ay maaari rin tayong magbukas ng pinto sa mas maraming international transactions, remittance o paggamit ng blockchain, sa mga businesses dito sa Pilipinas. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ang RLUSD ay isang magandang senyales na nag-i-evolve na ang stablecoin market. Hindi na sapat ngayon ang mataas na market cap lamang. Ang transparency, regulation at custody ay nagiging batayan na rin ng tiwala. Bilang isang Pinoy crypto enthusiast, maganda pong bantayan ang galaw ni RLUSD. Hindi po siya perfect pero kung magiging available po siya sa mas maraming platforms, baka ito na ang stablecoin na pwedeng paglagakan ng ating pera ng mas panatag ang loob. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.